Namatay ang anak ko dahil sa kakapusan mo bilang babae, Wilma. Napagod si Ethan sa paghahanap ng ligaya sa iba dahil tuyot ang sinapupunan mo at kulang ang pag-ibig mo. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Malamig, matalim, at walang bahid ng pagdadalamhati para sa sarili niyang anak na nakahandusay sa loob ng morgue. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot habang nakatitig sa akin, ang manugang na itinuring niyang isang malaking pagkakamali sa marangal nilang angkan. Dahan-dahang napayuko ang aking paningin sa mga kamay kong nanginginig. Doon, yakap-yakap ko ang isang balutan ng mamahaling tela. Ito ang barong Tagalog na gawa sa pinakamahusay na telang pinya na magdamag kong binuo sa loob ng 3 buwan. Bawat hibla ng sinulid ay maingat kong hinabi. Bawat disenyo ng burda ay tanda ng aking pagsamo sa langit na sana. Sa aming ika-5 anibersaryo ay biyayaan na kami ng anak. Ang bawat tusok ng karayom sa aking mga daliri ay hindi ko rining baka dahil ang tanging hangad ko lang ay makitang nakangiti si Ethan habang suot ito sa aming hapunan. Ngunit ang hapunan ay hindi nangyari. Ang mga kandilang itinirik ko sa aming mesa ay natunaw na lamang nang hindi siya dumarating. At ngayon, ang barong na simbolo ng aking debosyon ay nabahiran na ng mantsa ng luha at alikabok ng ospital. Napakasakit isipin na habang sinusukat ko ang lapad ng kanyang balikat sa aking isipan para sa regalong ito, sinusukat din pala ni Ethan ang init ng katawan ng ibang babae sa isang silid sa hotel. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanggi ang lahat. Ngunit ang tanging lumabas sa aking mga labi ay isang gumaralgal na hininga. Parang may malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Pinipiga ang bawat himaymay ng aking puso hanggang sa wala na akong maramdaman, kundi ang pamamanhid. Ang puting ilaw ng ospital ay tila sumusuri sa aking pagkatao. Inilalantad ang aking pagiging talunan sa harap ng lahat. Huwag kang mag-inarte rito, Wilma. Hindi sapat ang mga luha mo para bayaran ang kahihiyang idinulot ng pagkamatay ni Ethan sa ganoong paraan. Pagpapatuloy ni Doña Aurora, ang boses niya ay bumubulong na ngayon, ngunit mas nakakamatay. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng gamot at kamatayan. Ayaw kong malaman ng media o ng kahit sinong negosyante na inatake sa puso ang anak ko habang nakikipagtalik sa isang hamak na babae. Isang malaking dumi iyon sa pangalang Carter. Inilahad niya ang isang pirasong papel sa aking harapan. Isang dokumento. Pipirmahan mo ito. Sasabihin mo sa lahat na namatay si Ethan dahil sa pagod sa pagtatrabaho para matustusan ang iyong mga gamot sa pagbubuntis na wala namang silbi. Sasabihin mo na naging mabuting asawa siya hanggang sa huling sandali. Kung hindi, kukunin ko ang lahat sa iyo, pati ang dignidad na natitira sa pamilya mo na tinustusan ko ng maraming taon. Tumingala ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na anyo ng babaeng tinawag kong ina sa loob ng 5 taon. Walang pag-ibig doon, tanging ang tuyot na disyerto ng garbo at kapangyarihan. Ang utang na loob na palagi niyang isinusumbat sa akin ay naging isang kadena na mas lalong humigpit sa aking leeg. Dahan-dahan, bumitaw ang aking mga daliri sa yakap sa barong. Nahulog ito sa sahig. Ang mamahaling tela ay humalik sa maruming semento. Tila isang bandila ng pagsuko na dugo ang nakalupasay. Ang borda ng mga bulaklak na pinagpuyatan ko ay tila mga mata na nakatingin sa akin. Humihingi ng katarungang hindi ko kayang ibigay. Nanatili akong nakatayo doon. Isang ribulto ng pait at bighati, habang ang anino ni Doña Aurora ay unti-unting lumalamon sa aking huling pag-asa. Huwag mong isipin na dahil nailibing na ang anak ko ay malaya ka na, Wilma. Hanggat hindi mo nababayaran ang bawat sentimong ginastos ko para sa pamilya mo,
Mula sa pagpapalibing ng ama mong manginginom hanggang sa bawat butil ng kaning isinusubo mo, pag-aari kita. Wala kang karapatang magluksa ng nakaupo lang. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak na salas ng mansyon, kasing lamig ng marmol na sahig na kasalukuyan kong nililinis. Nakaluhod ako. Pilit na pinapakintab ang bawat sulok habang ang sakit sa aking mga tuhod ay unti-unting gumagapang paakyat sa aking likuran. Ang bawat kuskos ng basahan ay tila pagtatangkang burahin ang sarili kong dignidad na dahan-dahang kinakain ng puot at pagod. Wala pang isang linggo mula nang ihatid si Ethan sa kanyang huling hantungan, ngunit para sa pamilya Carter, ako ay hindi isang biyudang nagdadalamhati, kundi isang utusang kailangang pigain hanggang sa huling patak ng lakas. Ang itim kong damit na panluksa ay marumi na sa alikabok at sabon, isang kabalintunaan sa marangyang paligid na puno ng mga kristal na chandelier at mamahaling muebles. Opo, Mami, tatapusin ko lang po ito at ihahanda ko na ang hapunan ni na Tita Clarissa. Mahina kong sagot, hindi man lang naglalakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Alam ko ang makikita ko roon, ang mapang-aping tingin na nagpapaalala sa akin na ako ay isang hamak na anak dalita lamang na pinalad na mapulot ng kanilang pamilya. Don't call me Mommy. Hindi na kita kaano-ano ngayon. You are just a servant who owes us a life. Pagtatama niya bago ko narinig ang tunog ng kanyang mga takong napapalayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang kabanata ng aking buhay na tinatapak-tapakan. Nanatili akong nakayuko, hinahayaan ng pawis na pumatak mula sa aking noo patungo sa basang sahig. Napakasakit isipin na ang mansyong ito na minsang naging pangarap ko bilang tahanan ng bubuoin naming pamilya ni Ethan ay naging isang piitang walang rehas. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala ng kanyang mga pangakong kasing rupok pala ng mga sinulid na ginamit ko sa kanyang barong. Habang inililipat ko ang timba ng tubig, naramdaman ko ang kakaibang pag-ikot ng paligid. Ang mga dingding ay tila humihigpit, sumasakal sa aking paghinga. Ang amoy ng floor wax na dati ay pamilyar ay biglang naging nakakasulasok, nagpabaligtad sa aking sikmura. Kumapit ako sa gilid ng isang antigong mesa, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi ako pwedeng magkasakit, hindi ako pwedeng huminto. Dahil sa mundong ito ng mga Carter, ang kahinaan ay isang kasalanang walang kapatawaran. Pilit kong binuhat ang aking katawan patungo sa kusina, ngunit ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang aking paningin ay unti-unting nagdidilim, nagiging malabo ang mga kulay ng paligid. Sa gitna ng aking paghihirap, isang imahe ang biglang sumagi sa aking isipan. Isang maliit na puting plastik na itinago ko sa ilalim ng aking unan kagabi. Isang sikretong hindi ko pa kayang bigkasin. Isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa galit ni Doña Aurora. Naramdaman ko ang malamig na pawis na namumuo sa aking batok. Ang tibok ng aking puso ay naging mabilis at hindi regular. Tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Sa isang sandali, nawala ang bigat ng timba sa aking kamay. Narinig ko ang paghampas ng tubig sa sahig, ang basag na tunog ng plastik na tumama sa marmol. Ngunit tila nanggaling iyon sa isang malayong lugar. Bumigay ang aking mga binti. Sa aking pagbulusok patungo sa kadiliman, isa lamang ang tanong na umalingaw-ngaw sa aking huling malay. Paano ko mapoprotektahan ang isang buhay na nagsisimula pa lamang kung ang sarili kong buhay ay unti-unti nang binabawi ng mga taong dapat ay naging pamilya ko? Nakahandusay ako sa malamig na sahig. Ang aking kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa aking tiyan, tila isang instinct ng isang inang handang ibigay ang lahat bago tuluyang nilamon ng dilim ang aking huling hininga ng malay. Ang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha ang nagpabalik sa aking malay. Hindi ito isang banayad na paggising mula sa isang panaginip, kundi isang marahas na paghila pabalik sa isang bangungot.
Sa pagdilat ng aking mga mata, ang unang bumungad sa akin ay ang pares ng mga sapatos na gawa sa balat ng buwaya, mamahalin, makintab, at walang bahid ng dumi. Huwag mong subukang gamitin ang drama ng paghihimatay para makatakas sa mga gawaing bahay, Wilma. Napakatigas ng katawan mo, kasing tigas ng mukha mong magpakapobre rito sa loob ng pamamahay ko. Ang boses ni Doña Aurora ay walang halong pag-aalala. Nakatayo siya sa aking harapan, hawak ang isang baso na wala ng laman. Ang tubig na tumutulo mula sa aking buhok patungo sa aking mga pisngi ay parang mga luhang hindi ko na kayang ilabas. Pilit akong bumangon kahit na ang aking ulo ay tila hinahati ng matatalim na itak. Ang bawat paggalaw ko ay sinasabayan ng pangangatog ng aking mga tuhod. Ngunit kailangan kong tumayo. Kailangan kong maging matatag dahil sa loob ng aking sinapupunan, may isang lihim na nagsisimulang tumibok. Nang makabalik ako sa aking maliit na silid sa likod ng kusina, ang kwartong mas malapit pa sa bodega kaysa sa isang silid tulugan, agad kong nilak ang pinto. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha ko ang maliit na plastic na stick mula sa ilalim ng aking manipis na kutsyon. 2 guhit na kulay rosas, malinaw, masakit sa mata. Isang himala na binuo sa gitna ng kataksilan. Isang bunga ng huling gabi namin ni Ethan bago niya ako iniwan para sa init ng ibang katawan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Paano ako magsasaya sa biyayang ito kung ang bawat hininga ko sa bahay na ito ay binibilang? Paano ko aalagaan ang isang sanggol kung ang sarili kong katawan ay unti-unti nang pinapatay ng pagod at pang-aalipusta, anak? Bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig sa katahimikan ng gabi. Inilagay ko ang aking palad sa aking tiyan na wala pa ring umbok. Patawarin mo si nanay. Patawarin mo ako kung sa ganitong mundo kita isisilang. Upang pakalmahin ang aking nagkakagulong isipan, kinuha ko ang aking kagamitan sa pananahi. Sa gitna ng dilim, tanging ang maliit na bombilya sa kisame ang nagsisilbing saksi sa aking ginagawa. Kumuha ako ng isang maliit na piraso ng puting tela, isang tira-tirang telang pinya mula sa barong ni Ethan. Sa pamamagitan ng karayom at sinulid, nagsimula akong magborda. Hindi ito para sa isang mayamang kliyente at hindi rin para sa isang asawang hindi marunong magpahalaga. Ito ay para sa aking anak. Isang maliit na sapatos na yari sa tela, ang dahan-dahan kong binubuo. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang panalangin. Ang disenyo ay simple lamang, isang maliit na bituin sa gitna. Habang ginagawa ko ito, tila nawawala ang sakit ng aking katawan. Ang bawat hibla ng sinunlid ay nagiging simbolo ng aking pag-asa. Isang dahilan para gumising sa susunod na umaga at harapin ang hagupit ni Doña Aurora. Ang sining ng aking mga kamay, ang tanging bagay na hindi nila makukuha sa akin. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Narinig ko ang mabibigat na hakbang sa labas ng aking pinto, na sinundan ng marahas na pag-ikot ng doorknob. Wilma! Buksan mo itong pinto! Alam kong hindi ka pa natutulog. Narinig ko ang paggalaw mo. Sigaw ni Doña Aurora mula sa labas. Nagpanik ako. Pilit kong itinago ang aking mga gamit sa pananahi sa ilalim ng unan. Ngunit sa sobrang pagmamadali ay nahulog ang isa sa mga maliit na sapatos na tinatahi ko sa gilid ng kama. Hindi ko pa ito nakuha nang biglang bumukas ang pinto gamit ang duplicate na susi na hawak ng matanda. Pumasok si Doña Aurora na parang isang bagyong handang manira ng lahat ng madadaanan. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng anumang butas para ako ay atakihin. Ano ang ginagawa mo sa madaling araw na ito? Nagpaplano ka ba kung paano magnanakaw sa amin bago ka lumayas? Tanong niya habang naglalakad patungo sa aking higaan. Wala po, Mami. Ay, Doña Aurora, nag-aayos lang po ako ng gamit. Sagot ko. Pilit na itinatago ang aking kaba. Ngunit huli na ang lahat.
Yumuko ang matanda at may nakita siya sa sahig. Gamit ang kanyang dalawang daliri, pinulot niya ang maliit na puting sapatos na may bordang bituin. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago. Mula sa pagiging mapang-api, naging isang nakakangilabot na ngiti ng pagdududa ang gumuhit sa kanyang mga labi. Iniharap niya sa akin ang maliit na sapatos. Ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa anumang nakita ko noon. Para kanino ito, Wilma? At wag mo akong susubukan na magsinungaling. Dahil alam nating dalawa na baog ang anak ko. Kaya kaninong binhi ang dinadala mo sa loob ng pamamahay na ito? Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang sikretong dapat ay magliligtas sa akin ay naging isang patibong na handang pumatay sa aking kinabukasan. Isang malaking kahangalan. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa mga luhang yan? Ang boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa langit. Itinaas niya ang maliit na sapatos na tahi ni Wilma. Tila ba isa itong maruming basahan na hindi nararapat hawakan. 5 taon kayong nagsama ni Ethan. 5 taon ninyong sinubukang punan ang baog mong sinupupunan, ngunit kailanman ay hindi siya nagbunga. At ngayon, kung kailan malamig na ang bangkay ng anak ko, sasabihin mong buntis ka. Napaluhod ako sa harap niya. Ang aking mga kamay ay nakikiusap. Pilit na inaabot ang laylayan ng kanyang mamahaling pantulog. Totoo po ang sinasabi ko, Mami. Kay Ethan po ang batang ito. Alam ninyo po ang huling gabi namin bago siya. Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin dahil isang malakas na sampal ang muling dumapo sa aking pisngi. Sapat na para malasahan ko ang dugo sa aking labi. Huwag mong dungisan ang alaala ng anak ko sa pamamagitan ng iyong mga kasinungalingan. Alam nating dalawa na ikaw ang may diferensya, Wilma. Ikaw ang tuyot. Ikaw ang walang silbi. Ang bawat salita niya ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may nakita akong kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi lamang galit, kundi takot. Takot na baka totoo ang aking sinasabi dahil ang isang tagapagmana ay makakasira sa kanyang planong ilipat ang lahat ng yaman ng mga Carter sa kanyang paboritong pamangkin. Kinabukasan, hindi ako pinahintulutang lumabas ng mansyon. Sa halip, dinala ni Doña Aurora si Dr. Villafuerte, ang doktor ng pamilya na matagal na nilang pinagkakatiwalaan. Pinilit nila akong humiga sa malamig na kama ng klinika sa loob ng bahay. Ang amoy ng alkohol at ang nakakasilaw na puting ilaw ay nagpadagdag sa aking kaba. Habang sinusuri ako ng doktor, kitang-kita ko ang palitan ng mga makahulugang tingin sa pagitan niya at ni Doña Aurora. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1 taon sa aking pandinig. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal na inilalapag sa metal na tray. Isang tunog na nagpapataas ng balahibo sa aking batok. Nang matapos ang pagsusuri, dahan-dahang nagtanggal ng guwantes ang doktor at tumingin sa akin nang walang anumang emosyon. Wala kang dalang bata, Wilma, pahayag ni Dr. Villafuerte. Ang kanyang boses ay patag, parang nagbabasa lamang ng isang reseta. Ang nararamdaman mong mga sintomas, ang pagkahilo, ang pagtigil ng iyong regla, ay bunga lamang ng matinding stress at ng iyong matinding pagnanais na magkaanak dahil sa pagkawala ni Ethan. Ito ang tinatawag nating pseudocyesis o phantom pregnancy. Ang iyong isip ay nilililang ang iyong katawan. Hindi maaari. Sigaw ko habang pilit na bumabangon. Nararamdaman ko ang pagbabago sa akin. Alam kong may buhay sa loob ko. Ngunit isang malamig na kamay ang pumigil sa akin. Hinawakan ni Doña Aurora ang aking balikat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Narinig mo ang Dr. Wilma. Sira na ang isip mo. Masyado kang nabulag ng ambisyon mong makuha ang yaman namin, kaya pati ang sarili mo ay niloloko mo. Humarap ang matanda sa doktor. Ang kanyang tinig ay naging mapagkunwari.
at puno ng huwad na pag-aalala. Doktor, ano ang dapat nating gawin sa kanya? Delikado siya para sa sarili niya at para sa reputasyon ng aming pamilya. Kailangan niya ng matinding containment at medication, Doña Aurora. Sagot ng doktor habang nagsusulat sa kanyang logbook. Maaring maging agresibo ang kanyang delusyon kung hindi natin siya pipigilan. Naramdaman ko ang panghihina ng aking buong pagkatao. Habang pinapanood ko silang mag-usap sa isang tabi, tila ba isa na lamang akong bagay na kailangang itapon. Hindi lamang nila nais nakawin ang aking katotohanan, nais din nilang burahin ang aking pagkatao sa pamamagitan ng pagbansag sa akin bilang isang baliw. Bago umalis ang doktor, may iniabot siyang isang maliit na vial ng gamot kay Doña Aurora. Ibigay mo ito sa kanya gabi-gabi. Ito ang magpapakalma sa kanyang mga delusyon. Siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng kanyang silid hanggat hindi nagiging matatag ang kanyang kondisyon. Naiwan akong nakatulala sa kisame habang ang anino ni Doña Aurora ay unti-unting lumalapit sa akin. Hawak ang vial na tila ba isang laso na dahan-dahang tatapos sa huling pag-asa ng aking mga anak. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang hiyaw para sa katarungan, ngunit sa loob ng mansyong ito, tanging ang dusa at kasinungalingan ang may boses. Layas! Ngayon din, bago ko patawagin ang mga pulis para kaladkarin ka palabas ng pamamahay na ito, ikaw na babaeng mapagpanggap. Ang sigaw ni Doña Aurora ay humiwa sa hagupit ng hangin sa labas, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Nakatayo siya sa bukana ng pinto ng mansyon, ang kanyang mukha ay puno ng kasuklam-suklam na tingin habang nakaturo ang kanyang daliri sa kalsadang basang-basa ng ulan. Sa kanyang paanan ay ang aking luma at maliit na maleta na parang isang basura na walang halaga. Dahan-dahan kong niyakap ang aking sarili. Ang aking mga kamay ay protektadong nakapatong sa aking tiyan. Sa kabila ng panghihina, dahil sa mga gamot na ipinilit nilang ipainom sa akin, pilit kong itinuwid ang aking tayo. Ang suot kong manipis na duster ay basang-basa na. Dumidikit sa aking balat na tila isang malamig na yakap ng kamatayan. Kanina lamang ay pinagsisilbihan ko pa sila. Tinitiis ang bawat mura at pagpapakitang tao. Ngunit ngayon ay itinatapon ako na parang isang basahan. Mami, parang awa niyo na po. Kahit wag na po para sa akin. Gabi na at napakalakas ng ulan. Maawa po kayo sa mga anak ni Ethan na dinadala ko. Pagsusumamo ko, ang aking boses ay halos malunod sa tunog ng malalakas na patak ng ulan sa semento. Ang aking mga tuhod ay nangangatog, hindi lamang sa lamig, kundi sa takot para sa mga buhay na nasa loob ko. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ng matanda. Mga anak, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na baliw ka? Narinig mo ang doktor, wala kang laman. Ang tanging dinadala mo rito ay ang iyong mga kasinungalingan at ang amoy ng kahirapan na kailanman ay hindi nawala sa iyo. Yumuko si Doña Aurora at dinampot ang isang balutan mula sa gilid ng aking maleta. Ito ang barong na pinagpuyatan ko ng 3 buwan, ang telang pinya na hinabi ko sa bawat pangarap at pag-asa. Sa harap ng aking mga naniningkit na mata, marahas niyang hinawakan ang magkabilang dulo ng tela at buong puwersa itong pinunit. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling tela ay tila tunog ng sarili kong puso na winawasak ng walang kasing pait. Ito ang bagay sa mga alaala mo at ni Ethan. Basura. Pagkatapos ay ibinato niya ang punit-punit na barong sa putikan, direkta sa aking harapan. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo sa paligid ng mga Carter, sisiguraduhin kong sa kulungan o sa mental hospital ang bagsak mo. Narinig ko ang mabigat na tunog ng pagsasara ng malaking pintong bakal ng mansyon. Ang bawat rehas ay tila isang hatol na naghihiwalay sa akin sa mundong kinagisnan ko sa loob ng 5 taon. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng dilim
Ang tanging liwanag ay ang paminsan-minsang kidlat na naglalantad sa aking kaawa-awang kalagayan. Nang hina ang aking mga binti hanggang sa mapaluhod ako sa putikan. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa basang semento para abutin ang punit na barong. Marumi na ito, puno ng putik at wala na sa dating anyo. Ngunit niyakap ko pa rin ito ng mahigpit. Ang bawat patak ng ulan sa aking muka ay humahalo sa mainit na luhang. Hindi ko na mapigilan. Ang lamig ng kalsada ay gumagapang sa aking buong pagkatao, pinapatay ang huling init ng aking pag-asa. Paano ako mabubuhay sa gitna ng unos na ito? Kung ang tanging sandata ko ay ang isang katotohanang itinuturing ng lahat na isang delusyon, paano ko itatawid ang mga buhay na ito sa bukas kung ang mundo mismo ang tila gustong lumunod sa amin sa dilim? Tumingala ako sa langit. Hinahayaang humampas ang ulan sa aking muka, habang ang isang katanungan ay paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Hanggang kailan mananatiling bulag ang langit sa kawalang katarungang ito? Ang bawat patak ng ulan ay tila libo-libong karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa loob ng aking dibdib. Naglalakad ako nang walang patutunguhan sa gilid ng madilim na kalsada, yakap-yakap ang basang maleta at ang punit-punit na barong na tanging alaala ng aking nawasak na buhay. Ang putik ay dahan-dahang gumagapang sa aking mga paa, tila hinahila ako pababa sa kailaliman ng lupa upang doon na lamang maglaho. Ethan, bakit mo ako iniwan sa ganitong paraan? Ang bulong ko na agad nilalamon ng hagupit ng hangin. Ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo. Hindi lamang dahil sa ulan, kundi dahil sa matinding pagod na unti-unting kumikitil sa aking malay. Ang bawat hakbang ko ay nagiging mas mabigat. Ang aking mga binti ay tila gawa sa bakal na hindi ko na mabuhat. Sa gitna ng kadiliman, isang matinding liwanag ang biglang sumilaw sa aking mga mata. Narinig ko ang mahabang pagdausdos ng mga gulong ng isang sasakyan sa basang kalsada na sinundan ng tunog ng pagbukas ng pinto sa gitna ng ingay ng unos. Isang bulto ng isang lalaki ang lumabas mula sa liwanag. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa kinaroroonan ko. Miss! Miss! Okay ka lang ba? Ang kanyang boses ay malalim ngunit puno ng tunay na pag-aalala. Isang tunog na napakatagal ko nang hindi naririnig. Hindi ako nakasagot. Ang tanging nagawa ko ay tumitig sa kanyang mga mata. Mga matang hindi puno ng panghuhusga o puot, kundi ng pagtataka at habag. Bago pa man ako makahingi ng tulong, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking puson. Isang kirot na kasing pait ng katotohanang pilit na itinatago ni Doña Aurora. Napakapit ako sa kanyang braso. Ang aking mga daliri ay bumaon sa kanyang suot na jacket habang ang aking hininga ay naging kapos at mabilis. Tulungan mo ako, ang mga anak ko. Ang huling salitang lumabas sa aking mga labi bago tuluyang bumigay ang aking mga tuhod. Isang pares ng matitibay na braso ang sumalo sa aking pagbagsak. Iniiwas na tumama ang aking katawan sa matigas at malamig na semento. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan na sumasalungat sa lamig ng ulan. Ngunit ang init na iyon ay tila huli na. Habang dahan-dahan niyang iniaangat ang aking ulo, napansin ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking mundo. Mula sa puting duster na suot ko, isang mapulang likido ang dahan-dahang humahalo sa baha ng ulan sa kalsada. Ang kulay pula ay tila isang malupit na sining na gumuguhit sa basang semento. Isang babala na ang mga buhay na pilit kong pinoprotektahan ay unti-unti nang bumibitiw. Diyos ko, dinudugo ka. Ang sigaw ng lalaki. Ang boses niya ay puno ng tensyon habang mabilis akong binuhat patungo sa kanyang sasakyan. Habang isinasara niya ang pinto at nararamdaman ko ang pag-andar ng makina, ang tanging nakikita ko na lamang ay ang malabong refleksyon
ng sarili kong mukha sa bintana. Maputla, talunan, at dugo ang naghihingalo. Sa pagpikit ng aking mga mata, isang malamig na takot ang bumalot sa akin. Ito na ba ang katapusan ng aming laban bago pa man ito tunay na magsimula? Kailangan nating operahan agad. Masyadong mahina ang tibok ng puso ng mga bata at nawawalan na ng maraming dugo ang ina. Ang sigaw na yon ang huling boses na narinig ko bago ako tuluyang lamunin ng isang mundong puno ng puti at amoy ng gamot. Ang bawat salita ay tila galing sa ilalim ng tubig. Malabo, malayo, ngunit puno ng panganib. Naramdaman ko ang mabilis na pag-usad ng stretcher. Ang tunog ng mga gulong na humahampas sa sahig ng ospital ay tila isang mabilis na tibok ng pusong nagmamadali sa pagtakbo ng oras. Sa gitna ng aking malabong paningin, nakita ko ang kisame na mabilis na nagbabago. Ang mga ilaw ay tila mga bituin na sumasayaw sa gitna ng aking kalituhan. Isang mainit na kamay ang humawak sa aking malamig na palad. Si Malik. Hindi ko siya kakilala. Hindi ko alam kung bakit siya narito. Ngunit ang kanyang pagkapit ay tila ang tanging angkla na pumipigil sa akin na tuluyang tangayin ng agos ng kamatayan. Laban, Wilma. Huwag kang bibitiw para sa mga anak mo. Bulong niya, ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. At doon, sa gitna ng puting liwanag ng operating room, nagsimula ang aking pakikipagtuos sa tadhana. Ang sakit ay hindi na lamang isang salita. Ito ay naging isang alon ng apoy na humahagupit sa bawat himaymay ng aking katawan. Sa bawat paghiwa, sa bawat paghila ng hininga, tanging ang mga mukha ng aking mga anak sa aking imahinasyon ang pinanghahawakan ko. Ang aking isipan ay bumalik sa punit na barong, sa putikan, at sa tawa ni Doña Aurora. Ang puot na yon ang naging lakas ko upang hindi tuluyang ipikit ang aking mga mata. Isang manipis at garalgal na iyak ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ito ay tunog ng isang munting nilalang na pilit na kumakawala sa gitna ng unos. Lalaki. Ang unang bata ay lalaki. Narinig kong wika ng nurse. Bago pa man ako makahinga ng maluwag, isa pang iyak ang sumunod. Mas malakas, mas matapang. At pagkatapos ng ilang sandali, isang pangatlong tinig ang nakisali sa koro ng buhay. Tatlong tinig. Tatlong himala na isinilang sa gitna ng aking pinakamadilim na gabi. Diyos ko, tatlo sila. Triplets. Ang boses ng doktor ay puno ng pagkamangha. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi. Gusto ko silang makita. Gusto ko silang yakapin at sabihing, ligtas na kami. Ngunit ang aking katawan ay tila isang kandilang paubos na ang mitya. Ang bawat iyak nila ay tila naglalayo sa akin. Dahan-dahang hinihila ang aking kamalayan patungo sa isang malalim at madilim na hukay ng kapaguran. Ang mga tunog sa paligid ko ay nagsimulang maging isang mahabang huni, isang diretsong linya ng tunog na nagmumula sa makinang nagbabantay sa aking puso. Narinig ko ang mabilis na paggalaw ng mga tao, ang mga utos na hindi ko na maintindihan, at ang malamig na sensasyon ng oxygen mask na itinatakip sa aking mukha. Wilma, manatili ka sa amin. Wilma. Ngunit ang boses ni Malik ay tila isang bulong na lamang mula sa kabilang pampang. Ang huling nakita ko ay ang tatlong maliliit na balutan ng tela na inilalayo sa akin bago tuluyang naghari ang kadiliman. Isang kadilimang walang panaginip, walang sakit, at walang katiyakan kung muli ko pang masisilayan ang liwanag ng umaga kasama ang aking mga anghel. Kung ito na ang dulo, sana ay sapat na ang aking ibinigay upang sila ay mabuhay. Nanay, tingnan mo po, natapos ko na ang guhit ko. Isang malaking bahay na may maraming bulaklak para sa'yo. Ang maliit na tinig ni Nathan ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Tiningnan ko ang aking panganay. Ang batang may mga matang eksaktong kopya ng kay Ethan. Ngunit may ngiting puno ng katapatan
na hinding-hindi nagkaroon ang kanyang ama. Sa tabi niya, ang kambal niyang sina Noel at Nico ay abala sa paglalaro sa sahig ng aming maliit na paupahang silid. 3 taon na ang lumipas. 3 taon ng bawat butil ng pawis, bawat tusok ng karayom sa aking namamagang mga daliri, at bawat gabing puyat para lamang masiguradong may laman ang kanilang mga tiyan. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Napakaganda anak. Balang araw, magkakaroon din tayo ng ganyang bahay, basta't magsusumikap si nanay. Ibinalik ko ang aking atensyon sa lumang makinang panahi na nasa harap ko. Ang ritmo ng pag-ikot ng gulong nito at ang tunog ng karayom na paulit-ulit na tumatama sa tela ay nagsisilbing oyaye sa aming pang-araw-araw na buhay. Hindi na ako ang Wilma na nakayuko sa marangyang salas ng mga Carter. Ngayon, ako ay isang mananahi na kilala sa tawag na Aling Wilma sa aming maliit na komunidad. Ang mga tira-tirang tela na dati ay ibinabasura ko lang, ngayon ay nagiging mga obra maestra ng borda na unti-unti nang dinadayo ng mga tao. Ang aking silid ay puno ng amoy ng bagong telang katsa at kape. Sa isang sulok, nakasabit pa rin ang isang maliit na frame. Sa loob nito ay ang isang piraso ng punit na telang pinya mula sa barong ni Ethan. Ang pirasong pinulot ko sa putikan 3 taon na ang nakalilipas. Nagsisilbi itong paalala na mula sa pagkawasak, maaari kang bumuo ng isang bagay na mas matibay. Wilma, may sulat na dumating para sa'yo. Mukhang galing sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Ang boses ni Malik ay nanggaling sa pinto. Pumasok siya dala ang ilang supot ng pandesal. Ang kanyang presensya ay palaging nagdadala ng kapanatagan sa aming magkakabit na silid. Sa loob ng 3 taon, siya ang naging sandigan ko. Ang taong hindi humingi ng kapalit nang iligtas niya ang buhay namin sa kalsada. Inabot ko ang sulat ng may halong kaba. Ang puting sobre ay gawa sa mamahalin at makapal na papel. May gintong tatak na hindi ko agad makilala. Sa loob nito ay isang tseke na may halagang sapat na para bayaran ang aming upa sa loob ng 1 taon at isang maikling mensahe. Isang kumpidensyal na kliyente ang naghahanap para sa pinakamahusay na embroidery artist sa bansa. Nakarating sa amin ang ganda ng iyong mga gawa sa mga lokal na tindahan. Nais naming ikomisyon ang isang espesyal na barong Tagalog para sa isang malaking selebrasyon ng anibersaryo sa susunod na buwan. Kalakip nito ang kalahati ng bayad bilang paunang deposito. Namilog ang aking mga mata. Ang halagang nakasulat sa tseke ay parang isang panaginip. Ngunit sa likod ng tuwa, may isang malamig na kurot sa aking puso. Anibersaryo? Isang espesyal na barong? Bakit, Wilma? Anong problema? Tanong ni Malik nang mapansin ang aking pananahimik. Napakalaking oportunidad nito, Malik. Pero bakit pakiramdam ko ay may mali? Bulong ko habang tinititigan ang gintong logo sa sobre. May kung anong pamilyar sa disenyo nito. Isang pamilyar na kurbada na nagpapaalala sa akin ng mga rehas ng mansyong minsan ay sumakal sa aking pagkatao. Hindi nakasulat ang pangalan ng kliyente. Tanging ang address lamang ng isang sikat na hotel sa Makati kung saan dapat ihatid ang tapos na produkto. Ngunit sa ilalim ng sulat, may isang maliit na detalyeng nakasulat sa sulat kamay. Gusto namin ang disenyong hibla ng bituin, ang katulad ng nakita namin sa isang maliit na sapatos ng bata. Nabitawan ko ang tseke. Ang sapatos na yon. Ang sapatos na kinuha ni Doña Aurora sa akin bago niya ako ipatapon. Paano nila nalaman ang tungkol sa disenyong yon kung hindi sila konektado sa mga taong pilit kong tinatakasan? Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay habang ang 3 anak ko ay masayang naglalaro sa aking paanan. Walang kamalay-malay na ang mga anino ng nakaraan ay tila dahan-dahan nang humahabol sa aming munting paraiso. Ang pintong akala ko ay tuluyan ko nang naisara, ay tila muling binubuksan ng isang misteryosong kamay. Hindi lang ito tela at sinulid, Wilma. Ito ang kaluluwa mo na ipinapasa mo sa bawat taong nagsusuot ng gawa mo.
Ang tinig ni Malik ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan niya ang bagong tapos na koleksyon ng mga barong at saya sa loob ng aking munting siomai. Tinawag ko ang aking brand na Reyna ng mga anak, isang pagkilala sa bawat inang nagtitiyaga, nagpupuyat at nag-aalay ng buhay para sa kanilang mga munting anghel. Ang bawat disenyo ko ay may kwento, may burda ng luha, may tahi ng pag-asa at may hibla ng katatagan. Lumipas ang mga buwan mula nang matanggap ko ang misteryosong tseke. Bagamat binalot ako ng kaba, ginamit ko ang pera para palaguin ang aking negosyo. Ngayon, ang Reyna ng mga anak ay hindi na lamang isang maliit na tindahan sa kanto. Isa na itong simbolo ng tagumpay para sa mga kababaihan sa aming baryo. Nagbibigay ako ng trabaho sa mga kapwa ko single mothers. Tinuturuan silang humawak ng karayom upang maitahi ang sarili nilang kinabukasan. Nanay, tingnan mo si Noel. Ayaw ibigay ang mikropono. Ang sigaw ni Nico habang tumatakbo patungo sa akin. Sa gitna ng aking trabaho, ang tatlong anak ko ang nagsisilbing musika sa aking pagod. Si Nathan, ang pinakaseryoso at kamukhang-kamukha ng kanyang ama. Si Noel, ang malambing at mahilig kumanta. At si Nico, ang makulit at laging nagpapatawa. Sila ang aking tatlong bituin sa gitna ng madilim na langit. Habang pinapanood ko silang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng syong, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bayaran ng anumang yaman ng mga Carter. Isang hapon, habang nagaganap ang isang maliit na pagdiriwang para sa anibersaryo ng aming kooperatiba, isang grupo ng mga tao mula sa isang sikat na programa sa telebisyon ang dumating. Ang programang Bata Bata Kay Galing Mo ay naghahanap ng mga batang may talentong pambihira. Aling Wilma, ang gagaling po ng mga anak ninyo. Pwede po ba silang isama sa aming special segment para sa Father's Day? Tungkol ito sa mga batang pinalaki ng mga dakilang ina. Ang alok ng producer sa akin. Noong una ay tumanggi ako. Ang tanging hangad ko lang ay ang tahimik na buhay. Ngunit nang makita ko ang kislap sa mga mata ni Noel at Nico at ang bihirang excitement sa mukha ni Nathan, bumigay ang aking puso. Inisip ko na marahil ito na ang pagkakataon para ipagmalaki sila sa buong mundo. Hindi bilang mga anak na walang ama, kundi bilang mga batang puno ng pag-ibig at talento. Ang araw ng taping ay naging masaya. Kinanta ni Noel ang paborito naming awitin habang sumasayaw ang kambal niya sa likod. Suot nila ang mga barong na tinahi ko para sa kanila. Ang mga barong na may disenyong hibla ng bituin. Ang bawat ngiti nila sa harap ng kamera ay tila isang deklarasyon na nagtagumpay ako bilang isang ina. Ang galing ninyo mga anak, bulong ko habang pinapanood sila mula sa gilid ng stage. Si Malik ay nakatayo sa tabi ko. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng katiyakan na hindi na ako mag-isa. Ngunit habang umere ang segment na yon sa telebisyon kinagabihan, hindi ko alam na ang bawat frame ng video ay tila isang bala na tumatama sa pader ng aking katahimikan. Sa loob ng isang marangyang kwarto sa Manila, isang matandang babae ang nanonood. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Nang ipakita sa screen ang close-up na mukha ni Nathan, ang mga mata, ang hugis ng ilong, at ang paraan ng kanyang pagngiti, biglang binitawan ng matanda ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaang muling magbubukas. Hindi maari. Ang mga batang iyon, ang mga barong na iyon. Ang nanginginig na bulong ni Doña Aurora habang nakatitig sa mukha ng batang kamukhang-kamukha ng kanyang namatay na anak. Ang segment ay nagtapos sa isang anunsyo. Mula sa sikat na Reyna ng mga anak embroidery shop sa Laguna, narito ang mga batang magbibigay inspirasyon sa atin. Isang malademonyong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Doña Aurora. Ang yaman ng mga Carter na dati ay nanganganib na mawala sa kanyang mga kamay, ay tila nakahanap ng bagong dahilan
para manatili. Ang mga batang itinapon niya sa ulan ay naging mga gintong tanging siya lamang ang may karapatang magmay-ari. Wilma, akala mo ba ay madali mo akong matatakasan? Ang kanyang nanginginig na hininga ay puno ng sakim na layunin. Sa malayong Laguna, habang mahimbing na natutulog ang aking 3 anak, isang kakaibang hanging malamig ang pumasok sa aming bintana. Tila nagbabala na ang langit na pinagkukunan ko ng liwanag ay dahan-dahan nang binabalot ng muling nagbabalik na kadiliman. Akala mo ba ay madali mong maitatago ang dugong Carter sa putikang ito, Wilma? Kahit balutin mo pa sila ng basahan, ang katotohanan ay lulutang at lulutang. Ang boses na yon ay tila isang malamig na kutsilyo na bumaon sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang nagmamay-ari ng tinig na yon. Ang bawat pantig ay puno ng awtoridad at kasamaan na matagal kong sinubukang ibaon sa limot. Ang masayang ingay ng mga makinang panahi sa loob ng aking siyong ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang aking mga empleyado, na dati ay abala sa pagtatahi, ay napatigil at napatingin sa pintuan. Dahan-dahan akong humarap. Doon, sa gitna ng aking munting paraiso, nakatayo si Doña Aurora. Suot niya ang isang eleganteng itim na terno. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya ng aking shop. Tila nangungutya sa aking simpleng pamumuhay. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na lumaganap. Nilalason ang amoy ng tela at kape na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Doña Aurora, ang tanging nabigkas ko. Ang aking boses ay mahina, ngunit sinikap kong huwag itong manginig. Hinawakan ko ng mahigpit ang gilid ng mesa upang hindi mahalata ang pangangatog ng aking mga kamay. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Wilma. Parang nakakita ka ng multo. Pagpapatuloy niya habang naglalakad sa loob ng shop, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga telang nakatambak na tila ba bawat hawak niya ay nagiiwan ng dumi. So ito na pala ang pinagmamalaki mong reyna ng mga anak? Masyadong maliit para sa isang babaeng nangarap maging bahagi ng aming pamilya, hindi ba? Ano ang kailangan niyo rito? Direkta kong tanong. Wala na ang takot ng batang Wilma na dating lumuluhod sa kanyang paanan. Ang bawat hirap na dinanas ko sa kalsada ay naging kalasag ko laban sa kanya. Napanood ko ang telebisyon, Wilma. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may mga apo pala ako. Ang kanyang mga mata ay naningkit at isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang 3 batang iyon, si Nathan, Noel at Nico, isang tingin pa lang sa mukha ng panganay mo, alam ko na, hindi ka nagsisinungaling noon, kay Ethan nga sila. Itinapon niyo kami, Doña Aurora. Sinabi niyo na delusyon lang ang lahat. Sinabi niyo na wala akong laman. Paalala ko sa kanya, ang bawat salita ay may dalang pait ng nakaraan. Ngayong maayos na ang buhay namin, bakit kayo narito? Dahil ang mga batang yon ay mga Carter, sila ang magliligtas sa pangalan ng aming pamilya. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng sakim na determinasyon. Ang Carter heritage ay nangangailangan ng mga tagapagmana at hindi ko hahayaan na ang mga batang may dugong asul ay lumaki sa ganitong uri ng kapaligiran, kasama ang isang inang baliw at sa isang lugar na amoy pawis at hirap. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod ng shop. Ang 3 bata ay masayang pumasok. Dala-dala ang kanilang mga laruan. Napatigil sila nang makita ang matandang babaeng nakatayo sa gitna ng silid. Si Nathan, na laging mapagmasid, ay agad na lumapit sa akin at humawak sa aking kamay. Tila nararamdaman ang tensyon sa hangin. Napatitig si Doña Aurora kay Nathan. Nakita ko ang panandaliang paglambot ng kanyang ekspresyon, isang anino ng pangungulila para sa kanyang anak na si Ethan, ngunit agad itong napalitan ng ganid. Lumapit siya kay Nathan
at nagtangkang humawak sa pisngi ng bata. Ngunit mabilis na inilayo ni Nathan ang kanyang muka at nagtago sa likod ko. "Don't touch my son," ang aking matigas na babala. Tumayo ng tuwid si Doña Aurora at inayos ang kanyang suot. "Masyado kang matapang, Wilma. Pero tandaan mo, hawak ko ang batas, hawak ko ang pera, at higit sa lahat, hawak ko ang katotohanan na ikaw ay may record ng mental instability sa ilalim ng pangalan ng aming doktor. Sinungaling kayo. Kayo ang nag-utos sa doktor na gawin iyon. Ang sigaw ko na nagpatakot sa kambal na sina Noel at Nico. Sino ang maniniwala? Sa isang mananahi laban sa isang Doña Aurora Carter?" Tumawa siya ng mahina. Isang tunog na tila kalansing ng mga kadenang muling iginigapos sa akin. "Maghanda ka, Wilma. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang mga batang iyon. Gagawin ko silang mga tunay na Carter. At ikaw, babalik ka sa kung saan ka nararapat." Sa putikan, lumabas siya ng shop. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang mamahaling sasakyan sa labas ay tila isang hudyat ng muling pagsisimula ng digmaan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aking mga anak. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok sa takot. Naramdaman ko ang pagyakap ng tatlo sa aking mga binti. Ang kanilang maliliit na kamay ay naghahanap ng proteksyon mula sa inang sila mismo ang pilit na kinukuha. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng kalyo. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng aking mga anak. Walang halaga ang pagmamahal ng isang inang baliw sa mata ng batas, Wilma. Ang kailangan ng mga batang ito ay hindi isang barong na tahi sa hirap, kundi isang hinaharap na tanging ko ang pangalang Carter lamang ang makapagbibigay. Ang mga salitang yon ni Doña Aurora ay tila isang sumpa na paulit-ulit na humahampas sa aking isipan habang nakatitig ako sa mga puting papel na nakalapag sa aking mesa. Isang formal na petisyon para sa kustodya. Sa bawat salitang nakasulat sa dokumento, unfit mother, mental instability, financial incapacity, ay tila may 1,000 karayom na tumutusok sa aking dangal. Nais nilang palabasin na ang pagligtas ko sa aking mga anak mula sa kanilang malupit na lola ay isang anyo ng pagtangay o kidnapping. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking mga palad. Sa labas ng aking suwong, ang ingay ng mga sasakyang dumadaan ay tila naging isang malakas na huni ng mga insekto na nagbababadya ng paparating na gabi. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay hindi na nagbibigay ng init, kundi naglalantad lamang sa aking pagiging maliit sa harap ng higanting kalaban. "Wilma, huwag kang padala sa takot. Iyan ang gusto niya, ang makita kang gumapang at sumuko bago pa man magsimula ang laban." Ang boses ni Malik ay puno ng giting habang binabasa niya ang mga dokumento. Nakatayo siya sa tabi ko, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. "Paano kung manalo siya, Malik? May record sila. May doktor silang binayaran para sabihing nawawala ako sa sarili." Ang panginginig ng aking tinig ay hindi ko na maitago. Ang pera niya ay kayang bumili ng kahit na anong katotohanan. Bago pa makasagot si Malik, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming shop. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, isang abogado na mukhang kasing tuyo ng papel ang konsensya. Pumasok siya at inilapag ang isang briefcase sa ibabaw ng aking mga tela. Mula kay Doña Aurora. Ang sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Binuksan niya ang briefcase at tumambad sa akin ang mga bungkos ng tig-1,000 piso. Napakarami. Sapat na para bumili ng isang bagong buhay sa ibang bansa. Ito ay para sa iyong kooperasyon. Ibigay mo ang mga bata ng kusa. Pirasuhan ang waiver na ito at maaari kang mamuhay ng marangya kahit saan mo gusto. Isipin mo ito bilang retirement pay para sa 5 taon mong pagsisilbi sa mga Carter.
Tiningnan ko ang pera. Ang amoy ng bago at malinis na papel ay tila amoy ng isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking pagkatao. Sa aking isipan, nakita ko ang mukha ni Nathan na nagtatago sa likod ko noong nakaraang araw. Nakita ko ang mga tawa ni Noel at Nico habang kumakain kami ng simpleng hapunan. Ang halagang ito ay malaki, ngunit kailanman ay hindi nito matutumbasan ang init ng yakap ng aking mga anak sa tuwing natatakot sila sa kulog. Dahan-dahan kong isinara ang briefcase. Isang matunog na paglapat ng takip ang nagpatahimik sa silid. Sabihin mo kay Doña Aurora, hindi ko ipinagbibili ang aking mga anak. At sabihin mo rin sa kanya, ang barong na suot mo ay gawa sa maruming pera, kaya kahit gaano pa ito kaputi, hindi nito maitatago ang baho ng inyong konsensya. Ang boses ko ay naging matatag, isang uri ng lakas na nanggaling sa kailaliman ng aking pagiging ina. Nagbago ang anyo ng abogado. Ang kanyang mapagpanggap ng ngiti ay napalitan ng isang mapang-uyam na tingin. Maling desisyon, Wilma. Kung ayaw mo sa madaling paraan, dadaanin tayo sa marahas. Bukas, asahan mo ang pagbisita ng mga social workers kasama ang mga pulis. At sisiguraduhin namin na ang huling makikita mo sa mga anak mo ay ang kanilang pag-iyak habang inilalayo sila sa isang inang baliw. Nang makaalis ang lalaki, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga kamay ay nakahawak sa aking ulo. Sa isang sulok, nakita ko si Nathan na nakasilip mula sa kurtina. Hawak niya ang kanyang notebook at lapis. Lumapit siya sa akin at ipinakita ang kanyang guhit. Isang malaking kalasag na may 3 bituin sa gitna. At sa ibaba nito ay isang babaeng may hawak na karayom. Nanay, huwag kang umiyak. Ako ang magbabantay sa iyo. Bulong ng aking panganay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga luha ay pumatak sa kanyang balikat. Ngunit ang aking puso ay punong-puno ng takot. Alam ko na bukas, ang katahimikan ng aming tahanan ay babasagin ng mga sirena at ng malulupit na kamay niyang batas na binili ng yaman. Paano ko mapoprotektahan ang aking mga anak kung ang buong mundo ay tila kakampi ng isang babaeng walang puso? Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang countdown patungo sa aming pagkawasak. Hindi sapat ang pagtakbo, Wilma. Dahil kahit sa ang sulok ng Pilipinas ka pumunta, ang anino ng pera ni Doña Aurora ay susundan ka. Panahon na para humarap tayo sa liwanag. Bitbit ang katotohanang matagal nilang ibinaon. Ang tinig ni Malik ay naging isang matatag na haligi sa gitna ng aking gumuguhit na takot. Gabi na, at ang tanging liwanag sa loob ng aming shop ay ang maliit na lampara sa aking mesa. Nakita ko ang seryosong mukha ni Malik habang inilalapag niya ang isang makapal na folder na kulay kape. Sa loob ng 3 taon, nakilala ko siya bilang isang tahimik na lalaking laging handang tumulong. Ngunit ngayon, may ibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng isang mandirigmang handa ng sumabak sa digmaan. Malik, anong gagawin natin? Darating sila bukas. Kukunin nila ang mga bata. Ang panginginig ng aking boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Isang hamak na mananahi lang ako. Wala akong laban sa kanila. Dahan-dahang hinawakan ni Malik ang aking mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kuryente sa aking nanghihinang katawan. Wilma, hindi ako basta-bastang tao na nakakita sa iyo sa kalsada noon. Isa akong abogado. At ang pamilya ko, kami ang unang biktima ng kasakiman ni Doña Aurora Carter bago ka pa niya nakilala. Napatitig ako sa kanya, ang aking paghinga ay panandaliang tumigil. Ano? Inagaw nila ang aming lupain sa probinsya gamit ang mga pekeng dokumento. Ang tatay ko namatay sa sama ng loob habang nakikipaglaban sa kanila. Ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, pababagsakin ko ang tore ng mga kasinungalingan ng mga Carter. Ang boses ni Malik ay naging malalim.
puno ng pait na matagal na niyang itinatago. Kaya nung nakita kita nung gabing iyon, hindi lang kita iniligtas dahil sa awa. Iniligtas kita dahil ikaw ang susi para matigil ang kanilang kasamaan. Binuksan niya ang folder. Tumambad sa akin ang mga kopya ng mga dokumentong medikal. Ngunit hindi ito ang dokumentong ipinakita ni Doña Aurora sa akin noon. Ito ay may pirasong logbook mula sa klinika ni Dr. Villafuerte. 5 taon na ang nakalilipas. Nahanap ko ang dating head nurse ni Dr. Villafuerte. Noong gabing pinalabas nilang delusyon lang ang pagbubuntis mo, may isang laboratory result na itinago sila. Isang blood test na nagpapatunay na ang HCG levels mo ay mataas, sapat, para kumpirmahin ang iyong pagbubuntis sa 3 bata. Paliwanag ni Malik habang itinuturo ang isang lagda sa ibaba ng papel. Tinago nila ito at pinalitan ng pekeng report para makuha ang iyong pirma sa waiver at mapalayas ka. Naramdaman ko ang matinding pangangatog ng aking buong pagkatao. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 3 taon, ang bawat gabing inisip ko kung baliw nga ba ako, ay biglang nagkaroon ng sagot. Ang katotohanan ay narito, nakasulat sa itim at puting papel. Hindi ako baliw. Ang aking mga anak ay tunay na mga himala na pilit nilang pinatay bago pa man maisilang. Ito ang sandata natin, Wilma. Bukas, kapag dumating ang mga social worker at ang mga pulis, hindi tayo magtatago. Haharapin natin sila, kasama ang media at ang dokumentong ito. Ang determinasyon sa boses ni Malik ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Tumayo ako at lumapit sa aking makinang panahi. Kinuha ko ang isang maliit na karayom at itinaas ito sa tapat ng ilaw. Sa loob ng mahabang panahon, ang karayom na ito ay ginamit ko para manahin ang mga barong para sa iba. Ngayon, gagamitin ko ito para itahi ang kalayaan ng aking mga anak. Salamat, Malik. Bulong ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong lumaban. Ngunit sa gitna ng aming paghahanda, narinig namin ang tunog ng mabilis na paghinto ng mga sasakyan sa labas. Hindi ito ang tunog ng mga sirena ng pulis. Ito ay ang tunog ng mabibigat na makina ng mga itim na SUV. Narinig namin ang malalakas na yabag ng sapatos sa semento na sinundan ng isang marahas na paghampas sa aming pintuang kahoy. Ang tunog ng nababasag na salamin sa bintana ay tila isang hudyat na hindi na maghihintay ang mga Carter hanggang bukas. Wilma! Malik! Lumabas kayo riyan! Ang sigaw ng isang lalaki ay humalo sa ingay ng ulan na nagsisimula ng pumatak. Niyakap ko ang aking 3 anak na nagising dahil sa ingay. Ang takot sa kanilang mga mata ay nagpaalab sa aking galit. Tumingin ako kay Malik at sa kabila ng panganib, nakita ko ang isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Hawak na namin ang ebidensya, ngunit sapat na ba ito para iligtas kami sa gabing ito kung ang kalaban ay handa ng pumatay para lamang makuha ang kanilang gusto? Ang pinto ay dahan-dahang nayayanig. Tila anumang sandali ay bibigay na ito sa kamay ng mga taong walang kinikilalang batas, kundi ang kanilang sariling kapakanan. Ang bawat marahas na paghampas sa aming pintuan ay tila isang pagyanig ng lupa na nagbabanta sa aming kaligtasan. Narinig ko ang paglangit-ngit ng kahoy. Ang bawat hibla nito ay unti-unting bumibigay sa puwersa mula sa labas. Sa isang sulok, ang aking 3 anak ay nakakubli sa likod ng mga tumpok ng tela. Ang kanilang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanilang mga tainga, habang ang kanilang mga mata ay puno ng luhang hindi na magawang umagos sa sobrang takot. Ilabas niyo ang mga bata! Huwag niyo kaming dadaanin sa tigas ng ulo kung ayaw ninyong masaktan. Ang boses ng lalaki sa labas ay puno ng awtoridad na binili ng pera, walang bakas ng habag. Para sa mga batang nanginginig sa loob, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Tumingin ako sa paligid ng aking munting paraiso, ang shop na naging saksi sa aking muling pagbangon. Ang mga makukulay na sinulid na nakasabit sa dingding ay tila mga saksi sa aking pagiging talunan
kung hahayaan ko silang manalo sa gabing ito. Napatingin ako kay Malik na kasalukuyang itinatago ang folder ng mga ebidensya sa loob ng isang lihim na lagayan sa ilalim ng sahig. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang bawat kilos niya ay may dalang bigat ng isang lalaking handang ibuwis ang buhay. Wilma, dalhin mo ang mga bata sa likod. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ang mahinang utos ni Malik. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Hindi, Malik. Hindi na ako tatakbo. Ang aking sagot ay naging isang matatag na bulong na tila nagpatigil sa mundo. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga piraso ng kristal ay humalik sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw na parang mga luha ng langit. Isang kamay ang pumasok mula sa nabasag na bintana upang buksan ang trangka ng pinto. Sa isang sandali, bumukas ang aming pintuan at pumasok ang tatlong lalaking nakauniporme. Kasunod ang abogadong bumisita sa akin noong nakaraang araw. Masyado kayong matigas ang ulo, ang sabi ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Nasaan ang mga bata? May order kami mula sa Department of Social Welfare, isang pansamantalang kustodya dahil sa sumbong ng pagpapabaya at mental na kondisyon ng ina. Tumayo ako sa harap nila. Hinarangan ang daan patungo sa aking mga anak. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Ang bawat sakit na dinanas ko sa mansyon ng mga Carter ay muling nag-alab bilang isang apoy na hindi na nila kayang patayin. Ang imahe ng punit na barong sa putikan, ang sampal ni Doña Aurora, at ang gabi ng aking panganganak ay tila mga larawang mabilis na naglakbay sa aking isipan. Mental na kondisyon. Ang uyam ko, ang aking boses ay naging malakas at puno ng giting. Ang tanging kondisyon ko ngayon ay ang pagiging isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Ang batas na hawak ninyo ay gawa sa papel na binayaran nyo, ngunit ang katotohanang hawak ko ay gawa sa dugo at sakripisyo. Sapat na ang daldal, kunin ang mga bata, utos ng abogado sa mga lalaki. Subukan ninyong humakbang at sisiguraduhin kong ang unang tatamaan ay ang konsensya ninyong matagal nang patay. Ang aking mga mata ay direktang nakatitig sa kanila. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Mula sa gabing ito, wala nang Wilma na luluhod sa inyo. Wala nang Wilma na tatahi ng mga barong para sa inyong mga kasinungalingan. Napatigil ang mga lalaki. Marahil ay hindi nila inaasahan ang ganitong uri ng katatagan mula sa isang babaeng inakala nilang marupok. Sa gitna ng tensyon, narinig ko ang mahinang boses ni Nathan sa likuran ko. Nanay, huwag kang susuko. Ang boses ng aking anak, ang naging huling hudyat para sa aking pagpapasya. Tumingin ako sa abogado at sa mga aninong nasa likod niya. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Isang mamangiti ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Hindi na ako mananahi ng barong para sa kahit na sino sa inyo. Ang aking pahayag ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa gabi. Mula ngayon, ang tatahiin ko ay hindi na damit, kundi ang inyong hatol sa harap ng batas at ng buong mundo. Isang katahimikan ang naghari na tila ba ang hangin mismo ay huminto sa pag-ihip upang pakinggan ang aking deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa labas, ang tunog ng mga sirena ay nagsisimula ng marinig. Hindi para sa amin, kundi para sa isang sorpresa na hindi inaasahan ng mga Carter. Ang isang mananahi na may kasaysayan ng sakit sa isip ay hindi kailanman magiging karapat-dapat na humawak sa kinabukasan ng mga tagapagmana ng Carter Heritage. Ang pag-ibig na sinasabi mo, Wilma, ay isang delusyon lamang na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga batang ito. Ang boses ng abogado ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at pormal na silid ng hukuman. Kasing lamig ng hanging nagmumula sa mga aircon
na tila sumasabay sa tensyon ng bawat taong naroon. Nakaupo ako sa tapat nila, suot ang isang simpleng puting saya na ako mismo ang nagtahi. Walang burda, walang palamuti. Tanging ang kalinisan ng aking hangarin ang nagsisilbing baluti ko. Sa tabi ko ay si Malik, na ang bawat galaw ay puno ng kalkulado at matalinong pagpapasya. Tumingin ako sa kabilang panig ng silid. Doon, nakaupo si Doña Aurora na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang muka ay balot ng pagmamalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng uyam habang nakatitig sa akin. Sa likuran niya ay si Dr. Villafuerte na hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa ibabaw ng kanyang tuhod. Ipinipresenta namin ang record ng ospital mula 5 taon na ang nakalilipas. Patuloy ng abogado habang inilalagay ang mga dokumentong gawa-gawa lamang sa harap ng hukom. Dito ay malinaw na nakasaad na ang nasasakdal ay dumanas ng matinding psychosis pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, isang mabilis na tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa halip na manghina, hinawakan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Naalala ko ang gabi ng ulan, ang punit na barong, at ang bawat patak ng luha na naging puhunan ko para sa kalayaan ng aking mga anak. Hindi na ako ang Wilma na takot sa anino ng mga Carter. Dahan-dahang tumayo si Malik. Ang tunog ng kanyang pag-atras ng upo sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang kontra-atake. Your Honor, ang mga dokumentong ipinresinta ng kabilang panig ay tila mga hibla ng sinulid na sadyang pinagdutong-dugtong upang makabuo ng isang malaking kasinungalingan. Ang boses ni Malik ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng katarungan. Nais naming ipresenta ang tunay na logbook ng klinika ni Dr. Villafuerte na itinago sa loob ng 5 taon. At kasama nito, isang testimonya mula sa dating head nurse na siyang mismong kumuha ng dugo ni Wilma noong gabing iyon. Nakita ko ang panandaliang pagpapatigas ng panga ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang nakatingin kay Dr. Villafuerte na tila ba nais niya itong lamunin ng buhay. Hindi lamang yan, Your Honor. Dagdag ni Malik habang inilalabas ang isang maliit na recording device. Mayroon din kaming audio recording ng pag-uusap ni Doña Aurora at ng kanyang abogado noong gabing pasukin nila ang tahanan ni Wilma. Isang pag-uusap na malinaw na nagsasaad ng kanilang balak na gamitin ang pera para manipulahin ang resulta ng kustodya. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng recorder, kasing linaw ng kristal. Bayaran mo ang sino mang dapat bayaran. Ang mga batang yon ay kailangan natin para sa imahe ng kumpanya. Hindi mahalaga ang totoo, ang mahalaga ay ang sa atin, ang huling salita. Isang malakas na bulungan ang lumaganap sa loob ng silid ng hukuman. Ang tunog ng pagkabigla ng mga tao ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang. Ang maskara ng pagiging banal ni Doña Aurora ay dahan-dahang nagigiba. Inilalantad ang bulok na sistema sa loob ng kanyang marangyang pagkatao. Sinungaling! Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng yan. Ang biglang pagsigaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay naging garalgal sa pinaghalong galit at takot. Tumayo siya at itinuro ang kanyang daliri sa akin. Ikaw! Ikaw ang may gawa nito. Binayaran mo ang mga taong iyan para sirain ako. Ang marahas na pagbagsak ng kahoy na gavel ng hukom sa lamesa ay nagpatahimik sa buong paligid. Ang tunog nito ay tila isang huling hatol na nagwakas sa mahabang gabi ng aking pagdurusa. Katahimikan! Ang utos ng hukom, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Base sa mga ebidensyang ipinresinta, may sapat na basihan ng hukuman upang ibasura ang petisyon para sa kustodya ni Doña Aurora Carter. At dahil sa mga bagong ebidensya ng manipulasyon at panlilinlang, ang hukumang ito ay nagre-rekomenda ng agarang imbestigasyon
laban kay Dr. Villafuerte at Doña Aurora Carter para sa falsification of documents at obstruction of justice. Naramdaman ko ang pagkawala ng bigat sa aking dibdib. Ang bawat hininga ko ay naging magaan. Tila isang ibon na sa wakas ay nakalaya mula sa hawlang ginto. Tumingin ako kay Malik at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matamis na tagumpay. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa kanyang sariling pamilya na biktima rin ng mga Carter. Sa kabilang panig, nakita ko si Doña Aurora na dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang yaman at kapangyarihan na ginamit niya upang tapakan ng iba ay tila naging isang malaking bitag na ngayon ay sumasakal sa kanya. Lumingon ako sa pintuan ng hukuman kung saan nakatayo ang aking 3 anak kasama ang mga social workers. Tumakbo sila patungo sa akin. Ang kanilang maliliit na paa ay humahampas sa sahig ng may kagalakan. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ang aking mga luha ay pumatak sa kanilang mga balikat. Hindi na mga luha ng pait, kundi mga luha ng isang inang sa wakas ay naipanalo ang pinakamahalagang laban sa kanyang buhay. Ang batas ay hindi lamang para sa mga may ginto. Ito rin ay para sa mga may pusong tapat na handang lumaban para sa katotohanan. Ang ingay ng mga reporter sa labas ng gusali ng hukuman ay tila isang malakas na huni ng mga bubuyog na nagkakagulo. Ngunit sa loob ng aking sasakyan, ang katahimikan ay kasing tamis ng unang hininga ng kalayaan. Nakaupo ako sa likuran habang sa magkabilang gilid ko ay mahimbing na natutulog sina Noel at Nico. Ang kanilang maliliit na ulo ay nakasandal sa aking balikat. Si Nathan naman ay gising. Nakatingin sa labas ng bintana, tila pinagmamasdan ang mundo na sa wakas ay naging ligtas na para sa kanya. Tapos na, Wilma. Hindi na sila muling makakalapit sa inyo. Ang mahinahong sabi ni Malik habang nagmamaneho. Ang kanyang mga mata na nakatingin sa rearview mirror ay puno ng isang uri ng kapayapaan na ngayon ko lamang nakita. Binuksan ko ang aking cellphone at tumambad sa akin ang mga naglalakihang balita sa social media. Ang Carter Heritage, ang imperyong itinayo ni Doña Aurora sa pamamagitan ng pananamantala at pagtatago ng katotohanan ay dahan-dahang gumuguho. Ang kanilang stocks ay bumulusok pababa na parang isang batong itinapon sa kailaliman ng dagat. Ang mga kasosyo nila sa negosyo ay isa-isang bumibitiw, natatakot na madamay sa bahid ng iskandalo ng pamimeke ng dokumento at pagmamaltrato sa isang ina. Ngunit ang mas matinding karma ay hindi ang pagkawala ng pera. Pag-uwi namin sa Laguna, may isang pamilyar na sasakyan ang naghihintay sa tapat ng aking shop. Isang lumang sedan na halatang pag-aari ng isang taong wala ng kapangyarihan. Bumaba ako sa sasakyan at nakita ko si Doña Aurora. Wala na ang kanyang mga alahas. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay tila nilipad ng hangin. Ang kanyang terno ay may mantsa ng alikabok at ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng pagmamataas. Nakatayo siya doon, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang matandang babaeng iniwan ng panahon. Ano ang ginagawa niyo rito? Ang tanong ko. Ang boses ko ay walang galit. Tila isang patag na kalsada pagkatapos ng bagyo. Wilma, kailangan nating mag-usap. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Wala na ang talim na dati ay humihiwa sa aking pagkatao. Ang kumpanya. Kukunin ng gobyerno ang lahat. Ang bahay, ang mga lupain. Wala nang natira sa akin. Pakiusap, bawiin mo ang kaso. Sabihin mo sa media na nagkamali ka lang. Ibibigay ko sa iyo ang huling natitirang pera ko. Tiningnan ko siya ng matagal. Naalala ko ang gabi ng ulan. Naalala ko ang bawat sampal, ang bawat mura, at ang pagtapon niya sa akin na parang basura habang dugo ang naghihingalo ang aking mga anak sa loob ko. Naalala ko ang punit-punit na barong ni Ethan
na itinapon niya sa putikan. Doña Aurora, ang katarungan ay hindi parang tela na maaari ninyong itabas-tabas ayon sa inyong gusto. Ang aking tugon ay puno ng dignidad. Ang perang iniaalok ninyo ay hindi kailanman makakabili ng 5 taong nawala sa akin at hindi nito mabubura ang takot sa mga mata ng mga anak ko nang pasukin ninyo ang aming tahanan. Pero ako ang lola nila. May dugo akong Carter. Ang kanyang huling pagsusumamo, ang mga luha ay dahan-dahang umagos sa kanyang kulubot na pisngi. Ang pagiging lola ay nakukuha sa pagmamahal, hindi sa dugo o sa titulo. Ang huling salita ko bago ko tinalikuran ang matanda. Pumasok ako sa loob ng aking shop at kinuha ang maliit na kahon sa ilalim ng aking kama. Doon nakatago ang mga piraso ng punit na barong ni Ethan. Inilabas ko ito at dinala sa aming maliit na bakuran. Gamit ang isang posporo, sinilaban ko ang dulo ng telang pinya. Ang apoy ay dahan-dahang kumain sa bawat hibla ng sinulid. Ang usok ay dahan-dahang paitaas, patungo sa madilim na langit. Ang bawat kislap ng apoy ay tila isang paglaya. Kasabay ng pag-abo ng telang iyon ay ang paglalaho ng bawat sakit, bawat utang na loob na pilit isinumbat sa akin, at bawat alaala ng isang asawang hindi ako pinahalagahan. Ang abo ay dahan-dahang tinangay ng hangin, tila isang mensahe na ang nakaraan ay wala na, at ang bukas ay sa wakas ay akin na. Tumayo sa tabi ko si Malik, ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapat sa aking likuran. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Tumingin ako sa bintana ng aming bahay kung saan makikita ang 3 bata na masayang kumakain ng hapunan, malayo sa mga anino ng mansyong sumakal sa akin. Salamat, Malik. Dahil sa'yo, natutunan kong ang pinakamagandang burda ay hindi yung nasa tela, kundi yung nakaukit sa pusong marunong magpatawad, ngunit hindi nakakalimot sa sariling halaga. Bulong ko. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay kahel, isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang araw. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam ko na ito ay hindi lamang pagtatapos. Ito ang simula ng isang buhay na kung saan ako na ang may hawak ng karayom at sinulid upang itahi ang sarili kong kapalaran. Naramdaman ko ang isang malalim na katahimikan sa aking paligid. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng pangako. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang aking puso ay hindi na tumitibok sa takot, kundi sa isang banayad na kagalakan na tila isang awit ng tagumpay. Ang dahan-dahang paggalaw ng mga kurtinang gawa sa manipis na telang katsa ay tila isang banayad na sayaw, kasabay ng malamig na hanging umiihip mula sa dalampasigan. Sa aming bagong tahanan sa tabing dagat, ang amoy ng alat at sariwang hangin ay humahalimuyak malayo sa nakakasulasok na amoy ng floor wax at lumang pera sa mansyon ng mga Carter. Wala na ang mga matatayog na pader na sumasakal sa aking pagkatao. Tanging ang malawak na abot-tanaw na kulay asul ang nagsisilbing hangganan ng aming mundo. Nakaupo ako sa isang tumba-tumbang gawa sa yantok. Hawak ang isang maliit na bordahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagmamadaling matapos ang isang order. Wala nang humahabol na deadline at wala nang matapang na boses na sumisigaw sa aking likuran. Ang bawat tusok ng karayom sa puting tela ay puno ng pagmamahal at kapayapaan. Binubuo ko ang isang disenyo ng 3 maliliit na bituin na pumapalibot sa isang malaking araw. Isang simbolo ng aking buhay kasama ang aking 3 anak. Nanay, tingnan mo ang nakuha kong kabibe. Napakakintab. Parang yung mga perlas sa kwintas mo noon. Sigaw ni Nico habang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga paa ay puno ng buhangin. Sumunod sa kanya sina Nathan at Noel na may bitbit na saranggola. Ang kanilang mga tawa ay tila isang himig na nagpapawi sa lahat ng sakit ng aking nakaraan. Tiningnan ko si Nathan, ang aking panganay. Bagamat taglay niya pa rin ang mukha ng kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno na ng liwanag at kabutihan.
Hindi siya lumaking may galit sa mundo. Sa halip ay lumaki siyang may pagpapahalaga sa bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para sa kanila. Iwan niyo muna ang mga kabibiryan, mga anak. Kakain na tayo ng merienda. Ang boses ni Malik ay nanggaling sa loob ng bahay. Lumabas siya, dala ang isang tray ng mainit na tinapay at tsa. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ko at dahan-dahang hinawakan ang aking balikat. "Kumusta ang ginagawa mo, Wilma?" tanong niya. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga at pagmamahal. Malapit na itong matapos, Malik. Ito ang huling piraso para sa ating exhibit, para sa Reyna ng Mga Anak Foundation. Ngumiti ako sa kanya. Ang foundation na itinayo namin ay nagbibigay na ngayon ng libreng pagsasanay sa pananahi at suportang legal para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Ang aking tagumpay ay hindi naging ganap hanggat hindi ko ito na ibabahagi sa iba pang mga inang minsang nawalan ng pag-asa. You've done so much, Wilma. Deserve mo ang lahat ng kapayapaang ito. Bulong ni Malik bago siya naupo sa tabi ko upang tulungan ang mga bata sa kanilang saranggola. Pinagmasdan ko silang apat mula sa aking kinauupuan. Naisip ko ang mahabang landas na tinahak ko. Mula sa malamig na pasilyo ng ospital, sa putikan ng kalsada, sa gitna ng ulan, hanggang sa marahas na labanan sa loob ng hukuman. Ang bawat sugat sa aking puso ay tila naging isang magandang burda na nagbigay ng kulay sa aking pagkatao. Napatawad ko na ba ang nakaraan? Sa aking puso, nahanap ko na ang kapayapaan. Hindi ko man makakalimutan ang ginawa ni Doña Aurora. Hindi ko na hinahayaan na ang puot sa kanya ang magdikta ng aking bukas. Ang katarungang nakamit namin ay sapat na upang pakawalan ang bawat bigat. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa nagkasala, kundi tungkol sa pagbawi sa sariling halaga at kaligayahan. Nahanap ko na ba ang tunay na kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang kakayahang manatiling matatag at may pag-asa sa gitna nito. Ang bawat tahi ng aking buhay ay maayos na at matibay. Ang aral na nais kong iwan sa aking mga anak ay simple lamang. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa pangalang dala mo, kundi sa tibay ng iyong paninindigan at sa lalim ng iyong pagmamahal. Ang isang vessel na itinuring na walang silbi ay maaari palang maging bukal ng buhay at inspirasyon para sa marami. Dahan-dahan kong itinali ang huling buhol ng sinulid sa aking borda at pinutol ito gamit ang aking gunting. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan habang pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Tapos na ang pagtitiis. Ang mga luha ng nakaraan ay naging mga hibla ng biyaya na nagbigay daan sa isang maningning na bukas. Ako si Wilma, at ito ang kwento ng aking muling pagsilang. Isang kwentong tahi sa pag-asa, habag, at walang hanggang pag-ibig ng isang ina. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ay hudyat hindi ng pagtatapos, kundi ng isang panibagong simula para kay Wilma at sa kanyang mga anak. Ang bawat hibla ng kanilang buhay, na dati ay tila nagkabuhol-buhol sa pait at pagtataksil, ay maayos na muling natahi tungo sa isang larawan ng kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pasensya at sa pagtitiwalang sumama sa akin hanggang sa huling istasyon ng kwentong ito. Sa totoo lang, bilang inyong tagapagsalaysay, nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking puso habang binubuo ko ang bahagi kung saan pinunit ni Doña Aurora ang barong na pinagpuyatan ni Wilma at itinapon ito sa putikan. Parang naririnig ko ang tunog ng pagkapunit ng dignidad ng isang inang wala namang ibang hangad, kundi ang mahalin at protektahan ang kanyang pamilya. Ang bawat salitang inyong narinig ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalan ng katarungan. Ang buhay natin ay parang isang telang pinya, napakapino, tila madaling mapunit at tila marupok sa harap ng malupit na ulan.
Ngunit kapag ang isang babae ay natutong humawak sa karayom ng kanyang sariling katatagan, ang bawat butas at punit ay maaari niyang lagyan ng borda ng pag-asa. Ang hibla ng bituin na tinahi ni Wilma ay paalala sa atin na kahit gaano pa tayo idiniin sa putikan ng ibang tao, tayo pa rin ang may hawak ng sinulid upang buuin ang isang obra maestrang mas maningning kaysa sa ating nakaraan. Kung kayo ang nasa katayuan ni Wilma, kaya nyo rin bang harapin ang inyong kaaway nang may ganoong uri ng dignidad at pagpapatawad? O sa tingin nyo ba ay nararapat lamang ang mas matindi pang karma para kay Doña Aurora? Habang pinapakinggan nyo ang aking boses, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala sa pag-aayos ng bahay, naglalaba, o baka naman ay nagpapahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Nais kong malaman ang inyong saloobin, kaya huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga like at share ay nagsisilbing lakas para sa amin upang patuloy na makalikha ng mga kwentong nagbibigay boses sa mga pusong sugatan. Dito sa ating munting tambayan, lagi kaming handang makinig sa inyong sariling mga kwento ng tagumpay. Hangad ko ang inyong kaligtasan at naway manatili kayong matatag sa pagtahi ng inyong sariling kapalaran. Hanggang sa muling pagkikita at muling pagkukwento. Tadhana ng mananahi, hibla ng pinagpalang luha. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.